Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag-I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Guys, uunahan ko na kayo. Medyo maingay lang ang magiging kapaligiran natin. Kasi, tangina kanina pa to eh. Itong sa labas namin. Birthday kasi ng kapitbahay namin. So, maingay. May nagkakantahan. So, ilang oras na ako nag-aantay guys. Pero, di ko alam kung patapos na sila or what. Pero kailangan nating gumawa eh. Kailangan nating mag-review ng battle para mayroon tayong ma-upload bukas. So pagpasensya nyo na kung meron kayong maririnig na konting kaingayan lang dito. So ayun. Ngayon, proceed tayo ngayon sa semifinals. Balik tayo sa pulo kasi 'di ba nung mga nakaraan lumis tayo ng landas, nag-flip top tayo. Tapos nag-proceed tayo sa quarters. Ngayon, proceed tayo ulit sa semis naman ng pulo, titulo 2022. At unahin natin itong nasa bracket A, I think. Andros versus Lux Hearties. Hindi na ako magbibigay ng mahaba pang insights kasi nga gusto ko na siya maumpisahan dahil medyo maingay nga yung kapaligiran natin. So pagpasensya nyo na, pero still re-reviewin pa rin natin to ng nakagawian. Okay? Andros versus Lux Hearties game. At nanalo ng coin to si Andros, pinili niyo mauna. Laxartis, unang banat. Laxartis. Cross, kamusta? Lapit na ng graduation mo, Chong. Magbubunga na rin ang paghihirap mo ng mahabang panahon. Sakto, kaka-birthday ko lang, aba. Tila na taon na pinaghanda ako, kaya tapos ka ngayon na. Pinaganda tapos ka, okay? Edo ka pala. Sa ibagay ang profesyon, bitch. Teacher, pero sabi kay Caleron, you are born weak. You are born weak? Baka you were born weak? Gago ka ba? Kala ko tanga na yung born to be fight, may exciting fight pa pala. Profesor ka? Pang money heist, tagilid to. Ngayon ako naman mag-iikot sa'yo. Ngayon, ang kaibahan ako naman magpapaikot sa'yo. Ito'y multiverse of madness, Professor. Pilipit yung liig mo. At bakit ba ang hilig mong idamay si Ebat Adan po tragis ka? Bakit bang hilig mo idamay si Ebat Adan po tragis ka? Malaman lamang, ang hilig mong reference ng Bible, maraming lamang to, atheist siya. Oo, atheist to. At that really makes sense mga Lord. Kaya pala sa ML, lagi mong trip mong pinapatay yung Lord. Pangina, level 1 pa lang, nasa river ka na sa bugta. Ano sa mga panood, nasa punta. Hindi ko gets, di ako nag-ML. Tagpo, matitigil paglaganag mo. Maniniwala ka na sa salita ng lumikha ngayong Diyos na kaharap mo. Matagal na namin pisto, mga speed mo, stereotypical. Todo ang kaspa kay Tito, mga ranks mo, bakit di mo ipidal? Kahit sino pang hero, itapat nyo kay Mephisto, critical. Malamang ay mapipito, suklay ko, magtinsipo, critical. Hindi. Gawin mo ko si Andros pag nag-serious yan. Lagi nga akong nasasabihan na, Lord, gagawin dati yan. Kaya pala siya raw si Tesla. Tangina na ito. Kinumpara yung sarili sa scientist, palibasa at ako, invento. O sige, Tesla. Kuryente lines ba? Baka masyak ka. Eh. Sasalya paglapit niya. Para magtinu ka.
Ito'y silya, elektrika, kuryente, galing kay Kiluwa. Anime reference, Okay. malamang sa artist, nilaban ko. Creative ang bawat palapa. Parang may linya na akong narinig na ganun, no? Yung kuryente galing kay Kilua. Parang may narinig na akong ganun. Ito'y silya, elektrika, kuryente, galing kay Kiluwa. Anime reference, malamang sa artist, nilaban ko. Creative ang bawat bala para bang lumawak isip mo. Tay, unang banat, Andros, pakinggan natin. Okay, so typical na Lux artist ang napanood natin dito. Andun yung actually yung technicalities yung naging highlights ng round 1 ni Lux artist, pero andun pa rin yung konting mixture ng mga comedy niya. Pero para sa akin nasa gitna yung performance ni Lux artist ngayon dito. Hindi ganun kalakas, hindi ganun kahina, nasa gitna lang siya. So what do I mean is kaya ni Andros lagpasan yung ganitong performance ni Lux artist kasi feeling ko hindi pa ganun kalakas, hindi pa ganun ka-epektibo yung mga nagamit niyang mga linya, yung mga nagamit niyang references or mga punchline for Andros. So let's see kung ano yung ipapakita ni Andros dito. Yo, pulo game! Game! Tangina yung kalaban ko, may sayad. Pinaganda niya daw ako, yung pansit, si Papa Benji nagbayad. Okay, rebat. Okay. Ito meron pang ribat, baka maging balto. Si Eva Adal binabanggit ko, ayoko kay Nova, wala kasing kapares pagiging animal ko. Okay. Yo, alam nyo katugma ng Lux artist? Kahit mag-practice pa to, mag-tongue twist, isa ka pa ring wang artist. Lux artist. Pero sa tunay na buhay, isa si Luis Ayan Ken Salonga. Isang rapper na pag nag-battle, kung mag-makeup bongga-bongga. Salonga, ito yung kamatayan, malaasyong. Kung sa akin ay susubok. Kung sa akin ay susubok. Kasi mamamatayan na yung kasama sa killer na katutok. Asyong Salonga, hari ng tundo. Yan ay peke, walang duda. Ako ang huling hari ng tundo. Tawaging lakandula. Mula kay Kyle, Belsen at Lux, pinalagan sa katawan. Kala ko pag semis, mabigat na, pag pagaang ng pagaang. Pero mahusay ang mag-drawing. Lalo na pag nakawit. Tamang guhit ng linya para sa deadline matawid. Pero never naging rank 1 at leader. Kung sinali mong sampid, how ironic na lapis na ng lapis, di pa rin kaya mag-lead. Di pa rin kaya mag-lead. Oh, lapis, architecture. Di ba yan yung kurso mo, bes? So, bitaw ng technical terms para yung crowd ma-impress. Para yung crowd ma-impress. Pwes di mo mahahatak yung votes gamit bars na meaningless. Tandaan mong Arky ka lang, ako Archimedes. Tangin na mahatak, votes, Archimedes. Kita agad yung competency. Ako ang mangingibabaw, kalkulado, buoyancy. Kaya, architect, mag-ingat sa pagdura. Panistong mahusay gumawa ng linya sa mahusay magbura. Sa mahusay magbura. Ano, architect, balas ba? Pagkat mahusay ang kadigmaan. Tandaan mo pag nag-drop to ng Alaska, di kaya ni Arky ilagan. Ilagan, basketball ba hilig niyan? Pwes ako'y hindi mauutakan. Kahit landas ko'y diliman, tsak lilitaw yung kagulangan. Ngayong hawak ko yung Thompson, sa bawat shot wala kang takas. Kaya wag yun ang kasahan sa finals yung L, parang superstar ng Dallas. Okay. Parehas sila ng estilo. Overall na lang, guys. Parehas sila ng estilo sa round 1, no? Yung pinakita ni Andros at ni Lux artist parehas na more on technical. Pero para sa akin, mabilis na decision making na lang. Bibigay ko yun kay Lux artist kasi para sa akin mas malinis yung ginawa niyang performance. Mas maganda yung pagkakatahi-tahi ng mga lines, kung paano niya kinonstruct yun, kung ano yung structure ng buong round 1, kung nasaan yung placing din ng comedy, technical, nandun maganda yung pagkakalatag. So for me, Lux artist yun sa unang ikot. Kay Andros, maganda yung rebuttals niya nung una, yung pinagandaan ko daw siya, pero si Kuya Benji yung nagbayad ng pansit, maganda yon. Pero yung isang rebuttals hindi na pumasok, tapos may konting
stutter na din, may konting slip-ups na rin, guys. Sobrang critical ng laban na to kasi semis to. So kailangan nating mas maging stricto sa performance especially. And hindi nakatulong yung stutter, mga slip-ups ni Andros sa tapatan ng una. Okay sana in terms of retense, masasabi nating pantay, masasabi nating tabla yun. Pero kung hihimayin mo siya sa gitna, sa labas, sa lahat kung hihimayin mo siya, I think Laxartis got this one in terms of performance and structure of retense, 'di ba? Sa delivery din. So ayun, Laxartis ako doon sa score na 8-7. Round 2. Archimedes daw siya. 2-2 game. Ngayon panalo na si Marcos, patay ka, Archimedes Trejano. Hey, round 2. Meta. Bakit dito sa pulo ang dami-dami yung meta boys? Hindi naman puro pagka-solid, baka metaloid. Meta, baka beta, praktisan bago mo meta. Habang ako alpha, omega, sa Sodoma at Gomora. Isa pang ganyan, punyeta, ibabagsak kometa. At total, putang ina. Ibabagsak kometa. Tawag yun na hinahalin tulad ko yung mata. Alam nyo na, putang ina. Personalan na. Para sa akin, ayos naman to si Andros. Problema lang to, para hindi mo kasi ng maayos. Tangina, bakit yung mga hinihingi mong para hindi mo mas-speak ng maayos? Pansin nyo ba? Kapag ka-freestyle solid, pero pag sulat, starter na. Ano ba naman? Kakasin ko lang yung enter niya. Kaya nung recent battles na ito, pamunti-munti na itong gago na to. Epekto ng sulat ko, yan. Nagpapanalo. Baka sabihin mo, hindi naman nila, gawa ko ito, kakaunay. Hindi ko kailangan ng pruweba, performance mo magpapatunay. Kasi bago ka magyabang dito, gamutin mo muna yung pag-i-starter ka. Konting freestyle, nakakasulat, boom, Andro, starter pa. Baka sabihin mo, na breakdown. Alam namin, kasama sa rounds mo yan, kada buwan. Baka sabihin ko, minamulak, tapon ako ng barakuan. Alam namin, kasama sa rounds mo yan, kada buwan. Freestyle, skill mo yan. Tanggap naman, kasi hindi mo ba napansin? Barakuan man o pulo, pulo man o barakuan, pang top 4 ka lang din. Kaya, sige, rounds mo na, freestyler. Yung mga ninote mo na bara, ibalik mo agad. Kasi di ba dapat ang nire-rebat lang yung barang malakas? Sa dami ng totoong tumama sa'yo ngayon, sige lang, tol, i-aray mo lahat. Aray ko po. Ayun. Better round, stronger round compare sa round 1 ni Lax. Mas nagustuhan ko yung timpla neto. Nagustuhan ko kung paano niya nilatag, kung paano nilatag ni Laxartis yung pagbe-breakdown niya kay Andros na may ghostwriter, na siya nga yung ghostwriter, na freestyler, na alam namin na top 4 ka kasi kasama sa rounds mo kada buwan, 'di ba? So maganda yung tahi ni Laxartis doon. Feeling ko mas malakas to, mas nagustuhan ko to, mas ramdam ko yung punto neto. Hindi siya more on technical yung round 2 ni Lax, hindi siya more on technical, more on punto ang naging highlight ng round 2 ni Lax, at mas nagustuhan ko yun kasi lahat yung tumatama tsaka effective, 'di ba? Tsaka pinaka nagustuhan ko kung paano niya bin-breakdown si Andros doon. Corner 'di ba? Props kay Lax, better round, stronger round, solid yung round 2. Bawi Andros. Yo! Tangina! Sabi niya, ako lang daw yung nagkakalat. Bakit naging starter to? Tapor lang ako ng barakuan, ikaw panay chat na, tol, baka pwedeng ako i-backer mo. O di ba? Tangina, round 2 na. Ang husay mo, nardong lipad. Bilib ako sa'yo, kada 2 rhymes mo, yung audience, 3 hikap. 3 hikap. Kasi walang sumasapak sa dalang letra. Walang tumatatak sa bara. Taga-queer na. Pero bilib ako dyan sa hairstyle mo emo wannabe. Hindi halatang na-undergo ng chemotherapy. Pero bukod sa cancer,
Proud na proud kami sa'yo. Proud na proud kami sa sa'yo. At mabilib ka sa sarili. Isipin mo, after 12 years, ganap ka ng malaya sa TV. At nakwento ni Kuya Sher na no swimming, gusto niya lagi, happy ka lang. Binigay sa'yo si Neos at ISO last year, kala niya kasi hanggang January ka na lang. Kaya, o di ba, Skin? Gago. Kinumpirma mo yung sakit ni brother. Kinumpirma mo yung sakit ni brother. Kaya, doon ko nalaman na scripted yung joke ni Kaisen nung battle nyo ng quarter. Tanginang to, tinatapat sa mahihina para lumabas na mamaw to. Pero sa akin, lagay mo kalendaryo kasi bilang na araw mo. Tangina kung makikita nyo picture niya dati, tangina, grabe yung breeding. Ikaw lang yung kilala kong gangster nakasali sa feeding. Nakasali sa feeding. Wala akong pake kung sa paglaban ng kuholo-holo to. Mas masakit aking pagbanat ito'y gomo-gomo no. Kaya umiyak guys, eto ba yung di nyo maawat? Isang tomboy na mukhang yung milyo na hatak. Kaya, na mukhang yung milyo na hatak. Pero ang laki pala talaga ng mata mo, banlag no? Kaya yung vision medyo creepy na rin. Yung kaliwa, July 2 na yung kita. Yung kabila, June 30 pa rin. June 30 pa rin. Pero, di ka lamang kung titignan. Ba't di nyo ito sinabihan huli na ang iyong nakatitigan na isang kuta, Itachi Uchiha. Itachi Uchiha, kaya wag kang umastang halimaw, mga bitaw mo pantanga. Ngayong malaya na yung Senki, lamon na tong mata. Ang nipis ng hinain mo dito, kaya tinupi ko ng magarbo. Umaas-taas ang dito, so di na bago. Kung inuwi ko yung panalo. Time. Okay, sayang kasi maganda din yung content or context ng round 2 ni Andros. Diba? Maganda rin eh. Maganda rin yung naging sulat niya dito. Kaso yung stutter eh. Yung stutter, yung slip ups ang nagiging hindrance natin dito para ibaba yung level ng round 2 ni Andros. Kasi ito let's say na-perform ni Andros ng maayos at malinis yung round 2 niya. Masasabi nating dikit eh. Diba? Masasabi nating dikit yun. Masasabi nating pumalag, umabot. Diba? Kasi effective yung ginawa ni Andros. Lalo na yung mga comedy niya. Diba? Yung July 2, tas June 13, tawa ko doon. Tapos yung ikaw yung gangster na kasama sa feeding. So marami kahit papaano may mga tumatak sa akin eh. Pero, yun nga, uulitin ko lang din. Semifinals to, kailangan natin maging strict to, especially sa mga litaw na highlight. Mga litaw na mga stutter slip ups, 'di ba? So, yun. Kay Laxartis kasi malinis niyang na-perform. Kung meron man na mga stutter or slip up si Lax, nababawi niya kaagad eh. Unlike kay Andros, sa first 2 rounds, meron siyang stutter. Kitang-kita, litaw na litaw at even na-perform ni Andros yung mga rounds niya, yung mga sulat niya hanggang matapos, hindi pa rin enough para matakpan yung mga ano na yun eh, yung mga slip ups na yun eh. So ganun ka-critical yung performance slip ups stutters sa ganitong klaseng battle kasi semis nga to eh. So ayun, mas malakas yung round 2 ni Laxartis compare sa round 1 niya. Mas malakas din yung round 2 ni Andros compare sa round 1 niya. But yung performance kasi niya may mga dapa eh. So yun yung humahatak talaga kay Andros pababa. So ayun, para sa akin Laxartis pa rin yun. Sa round 1 8-7, sa round 2 9-7. So sayang kasi supposedly 9-8 na to in favor of Laxartis. Mas dikit sana. Mas yun nga, sabi ko nga sa inyo, mas convincing yung round 2 ni Andros, mas effective, mas tumatatak, 'di ba? Yung rebuttals, yung mga jokes niya mas okay para sa akin compared sa round 1. Pero wala eh. At the end of the day, it is what it is, 'di ba? Performance, semifinals, doon talaga magpo-fall eh. So, I think Laxartis got this one. First 2 rounds, Laxartis. 14 points for Andros, 17 for Lax. Round 3. Edward Joseph, rapper ng mga anghel na kulong na sa closet. Kalayaan kinahon.
Just in case na ako magkukulong, di lang kulong, malamang tong EJA, ma-EJK. Kasi panay, pusher si ganito, pusher si ganyan. Wala na bang ilulupit yan, men? Adik si ano, tulog si Kwan, amin lamang napansin. Puro katira ng bato, Edward, Scissor Hands ka pa man din. Yeah. At sa pagbigkas nangangapa pa. Kinulang sa mnemonics mate. Sa nauna dinadaga ka, pues ito, bubonic plague. Namnamen pag penetrate, cause you won't get any chance. Pagtapos ng bubonic plague, ako lang magre-renaissance. At saka pa Okay. daw matalo siya. Sus Mario. Hindi sir. Sino ba dito madalas managinip? Joseph, the dreamer. Pwes di ko na panaginipang matalo ka. Di gagawing realidad. Kung saan ang panaginip at pinaganap ay nangyayaring baliktad. Kasi Okay. ikaw ang gagawa ng sarili mong kapalaran. Ikaw ang gagawa ng sarili mong kapalaran. Di ba kanta mo yan? Taray. Taray. Masipag sa buhay. Kaso lang, bakit pinagtatawanan mo yung pagtitinda mo sa ng kulay? Pati pag metamorph ni Belson, sinisip ako. Hindi talagang mga tipaklong mag-isip. Ayaw mo mag-metamorphosis yung iba? Ayan, nag-butterfly effect! Kaya para saan pa ang perfecto na tugma kung kathamo at mukha ay may depektong malubha? Sa walang sawang magtiyaga, respeto mga kuya! Ikaw bago mo nga rin yung 15K, maging okay ka na muna! Ang pangit mong katropa! Lahat inaanguluhan! Kaya nung last time na nag-breakdown ka, ayos nung yun tol. Deserve mo naman! Kami gagawa ng sarili namin kapalaran, well, tama ka dyan. Habang ikaw nakatadhana nakasunduin, ni kamatayan, pinaaga ko lang. Time. Pahinga natin, oh. Okay, 'di ba? So ayun yung difference, especially sa performance. Malinis talaga niya itatawid ni Laxartis yung obra niya, yung sulat niya. Tsaka itong round 3 ni Laxartis, feeling ko ano to, kasing level ng round 1 niya. Parang ganun, para sa akin. Round 2 yung pinakamalakas ni Laxartis, sobrang patok, sobrang effective ng pagbe-breakdown niya sa estilo mismo ni Andros. Sobrang nahimay niya doon, sobrang na-dissect niya si Andros doon, kaya para sa akin ayun yung pinakamalakas. Sa round 2 nag-fall ulit sa technicalities but still malinis na performance. May mga solidong actually meron pa ring halong pagbe-breakdown to ni kumbaga continuation ng round 2 breakdowns ni Laxartis para kay Andros. Pero sa tingin ko mas compact yung naisip na mga references at angles ni Laxartis sa round 2. Kaya pagdating sa round 3, continuation ng pagbe-breakdown, medyo naubusan na. Pero still, para sa akin, isang malinis na performance pa rin yun. Andros, round 3, game. Tami na, pangit daw ako. Sa pagkatalo, kayo nasasabik. Pangit ako ba't nung naglakad tayo dun, sa akin nagpapabig. Tangina nito, banat, tangina puro wax din. Oo, ako Joseph the Dreamer, ikaw Rudy Baldwin. Rudy Baldwin, kaya sa battle rap siya ay karibal. Pero pagbaba ng stage siya ay kaibigan. Salamat sa ating naging magandang palitan. Ngunit patawad sapagkat sa aking dakdak tatangayin. Malapit ka sa akin, pwes sasaksak ka, papatayin. Makikita nyo aamo yung akalang mabangis na. Wala tong gagawin this Saturday na parang sabadista. Pag sinabi kong dapa, susunod, ako'y tila masahista. Kaya yung between nyo tagilid na parang logo ng satanista. Di mo ako tinuring na banta. Ay, aking banat di malalanta. Pagkaginto ay lantay. Sa akin pa nagtangka, nakahit ata ng tangkay. Ngayon di mo ako tinuring na banta, kaya di ka nagbantay. Sa lalim ko magbangka nang umuwi ka na tegi. Tangina mo, do predictable gago. Umuwi ka na tegi, at nung swimming, si Neos, Charisma at J-Doc sa akin umamin na. 12 lang daw, dala mong hotdog, yung 7 maasim pa. Yung 7 maasim pa. Kaya marami Panis na, gago. Dahil sa pangit mong agali, marami kang hindi kasundo. Magiging idol mo kapag yung ilong mo ay pinadugo. Oh, kala ko ba nakikinig? Hiyawat ili ay wala ba? Sabi ko, ay magiging idol, may nosebleed. Eh di tsak titingala siya. Ah, eh di tsak
titingala Hindi ko siya. na-gets yung reference. Kaya parehas Di ko tayo na-gets, ng di ko na-gets. pinaglalaban. Nung eleksyon, parehas tayo ng pinaglaban. Pero di ka pa pala butante, aking nabistot na laman. Tapos sinabihan mo kipokrito si Obey. Dahil lamang sa pangalan, eh ikaw nga yung hindi nakagawa sa list na inaasahan. Kaya, skill pa kiuwi, itong pabebe mo best friend. Di mo deserve posisyon mo, parang Duterte sa DepEd. Parang Duterte sa DepEd. Sa SOCMED, yung tila agresibo kasi daw mahal yung bayan. Eh ba't yung pila sa rehistro, hindi mo nakayanan? Kaya sabi mo pa naman yan ay bare minimum. Ngayon ikay nagbibida. Di Bulsina sa Manyanita, wala kang karapatan dito, manita. Kaya wag kang umasta na top guy. Proof ko hindi mapapabulaanan. Paano ko, kung tinalo ka ni One Life, paano mo kaharapin itong katotohanan? Time. Tayo, wala pa ka natin. Titulo. Mas ito siguro yung masasabi kong pinakamalinis so far na performance ni Andros, pero still meron pa rin konting slip-ups Pero iba naman yung story. Sa first 2 rounds nakita natin yung highlighted stutter slip-ups niya. Pagdating sa round 3, para sa akin hindi stutter, hindi slip-ups ang naging kalaban ni Andros dito, kundi yung mga lines, yung mga references na ginamit niya. Medyo taliwas medyo hindi ko maintindihan yung ibang reference kung saan nakakonekta yon, kung ano yung pinaka punchline. So I think yun yung naging kalaban ni Andros sa sa round 3. Hindi yung performance niya, kasi para sa akin ito nga yung pinaka-aggressive niyang performance pinaka-aggressive niyang stage presence Diba, compare sa first 2 rounds na kahit anong gawin mo ma-highlight yung stutters, slip-ups niya. Pero pagdating sa round 3, hindi, although may stutters, may slip-ups, pero hindi yun yung magiging highlights ni Andros dito, kundi yung paggamit niya ng mga references na hindi tumatama. So yun, different story, but still kinapos si Andros dito laban kay Laxartis. Unang-una, si Laxartis solido yung all 3 rounds. For 1 and 3 technical, round 2 punto, references, breakdown, 'di ba? Kay Andros naman, all 3 rounds may stutter, all 3 rounds may slip-ups, pero yun, kahit papaano naging maganda yung palitan. Pero sayang kasi hindi natin nakita yung potential, yung full potential lang all 3 rounds ni Andros, kasi nga nagka-problema siya sa delivery, sa performance, 'di ba? So sa pag-spit ng mga verses, tsaka paggamit ng pagkakatahi-tahi ng lines para dun sa mga punto, mga punchlines na yon. So I think doon nagkaroon ng problema si Andros. So yun, all 3 rounds bibigay ko yun kay Laxartis. 8-7 sa round 3. So 8-7 sa round 1, 9-7 sa round 2, 8-7 sa round 3. So that's 21 points for Andros. Then 25 naman para kay Lax. So all 3 rounds Lax. 2022, syempre DNF Andros versus Laxartis. Ang boto ng Jurado 3-0 para kay Laxartis. So sa final, Yo, ayun, Andros, walang dahilan, talo yun. Shoutout ko lang girlfriend ko si Jeremy City area. Medyo lang. Pang sumusuporta. Ang daan nila. Tangina mo. Medyo lang. Salamat sa mga sumuporta. Sa pamilya ko yan. Salamat sa inyo. Binoto ko si Laxartis kasi mas maliliit yung mga Totoo. tsaka mas matatalino yung akin. Hindi naman sa mas matatalino, mas aral kaya na per rounds ko nung una bantay lang sila, tapos nung second round mamang si Laxartis ng 1 point lang, tapos nung third round din parang kinain niya yung Laxartis kasi nag-stumble din si Andros kaya yan, binoto ko si Laxartis. Ayun, binoto rin si Laxartis. Parang ang malas kasi nung mga stutter ni Andros, parang pag punchline na doon siya nag-stutter, kaya nagiging parang nababawasan yung lakas ng Totoo naman. ayun, binoto si Laxartis.
Lux, second kay Andros, third Lux. Okay sana yung mga battles ni Andros kaso wala, hindi effective kasi so lumalanding na suntok Lux, alam mo na mapapanood sa Lux. So, ayun. Yun lang, guys. Hindi ko na patatagalin, guys, kasi, ayun nga, gaya nga nasabi ko sa inyo, nung bago tayo mag-start, medyo maingay yung kapaligiran natin, kaya medyo mabilis na review na lang din. Pero still, andun pa rin yung essence ng pagre-review natin sa isang battle. Kumbaga, yung usual reviews natin, kinompress lang natin. So, ayun, yun lang. Nasabi ko naman din yung mga gusto kong sabihin. Iisa pa kasi tayo eh. After netong Andros vs Laxartis, pahinga na ako ng konti. Tapos, kabilang bracket naman, Charisma versus J-Reggie ba? So, yun. After neto, pahinga lang ako. Siguro, edit ko lang. Tapos, upload. Tapos, proceed tayo sa Charisma J-Reggie. Okay? So, yun lang. Pero, congrats sa lahat. Sana naintindihan nyo pa rin yung pag-review ko dito. Even, medyo maingay. And sana di rin naka-apekto yung ingay na kapaligiran sa video natin. I don't know, pero sana hindi. So, yun, kita-kits tayo sa next bracket B naman. Peace out.